Kapag pinag-uusapan ang politika, kanino ba kayo kakampi? Kay Duterte o kay Bongbong Marcos? Sa China ba o sa Amerika? Yan po ang pinakamagandang topic na atin pong pag-uusapan ngayon sa araw po na ito. Kaya tutukan po ninyo hanggang sa huli sapagkat mahalaga po ito para po magkaroon tayo ng sapat na kaalaman kung sino ang pinaka-mas the best na ating kakampihan. Magandang araw po sa kanilang lahat saan mang panig sa buong daigdig na mayroong Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic na atin pong ibabahagi sa inyo ngayon tungkol po dito sa usaping politika between Duterte at Bongbong Marcos. China ba o Amerika? Saan ang mas the best dito? Kaya ito po ang ating pinaka magandang topic na pag-uusapan sa araw po na ito. Yung pwede nating mapagkatiwalaan. Kaya atin pong i-discuss kung alin ang mga mas the best sa dalawang ito. Pero bago natin pag-uusapan ito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunood po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At pakifollow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato po. So continue nga po tayo sa pagbabahagi ng mga kaalaman, ideas tungkol po dito sa ating topic na pag-uusapan ngayon. Iwas muna tayo sa usaping treasure hunting, dadako muna tayo dito sa usaping pangpolitika. Mahalaga po kasi ito kasi dapat mayroon tayong idea, may alam tayo. Kasi bilang mamamayang Pilipino, karapatan po natin ang malaman kung sino talaga ang ating kakampihan sapagkat sila ang namumuno sa ating bansa. Mapa-Kristiyano man o Muslim, anumang relihiyon, ay mayroong pinuno ang ating bansa na dapat nating malaman kung sino ang pwede nating mapagkatiwalaan kasi nakasalalay kasi ang buhay natin, ang buhay ng ating mga pamilya sa future o sa hinaharap na kung saan pwede tayong mapahamak o pwede tayong maging alila ng ibang mga bansa na kung saan mananakop. Kaya kailangan nating may idea tayo, kaya pag-usapan natin ito. So continue tayo sa bibigay ng mga ideas man lang. Kaya nga natin dinidiscuss isa-isa ito para natin maintindihan. So sa administrasyong Rodrigo Duterte noong nakalipas ay marami ang nasagasaan, drug lord, drug addict, mayroong mga may kasalanan at mayroong walang kasalanan na nadadamay. Kasi mga casualties, wala kasing maganda sa tinatawag na war. Kasi pag war, mayroon talagang casualties yan. Walang maganda sa away, kapag away ang pinag-uusapan, parihas na mayroong losses, mayroong mga mawawala. So yun nga, although nakakagawa ang unang administrasyon, yung administrasyong Duterte, ng magaganda, yung mga proyektong magaganda, subalit pinapasok naman niya ang China, ang China na kung saan komunista ang kanilang patakaran. So sa komunista, medyo hindi maganda, pakikialaman lahat kasi ang iyong buhay, pati yung sarili mong anak, sarili mong pamilya, pamamahay ay pwedeng panghihimasukan ng communist na patakaran. Wala kang privacy maliban na sumunod ka talaga sa gobyerno nila. Yun po ang gusto ng yung last administration, yung nakalipas,
So, hindi nga maganda yon. So, pinapasok yung mga pugo, may mayor pa na nakapasok na Chinese noon dahil maluwag pinapasok ng dating administrasyon yung mga yon. So, hindi maganda kasi yung West Philippine Sea na kung saan puno ng kayamanan ay magkakaroon ng chance ang China na agawin ito. Hindi rin pwedeng makipagkasundo sa kanilang gobyerno kasi wala silang isang salita. Pag communist, pag hindi ka umanib doon at hindi ka kumampi sa kanila ay delikado ka. Pwede ka nilang lasunin o pwede ka nilang i-execute na kung saan wala nang maraming salita. Wala nang salita kasi yun ngang gobyerno ang masusunod. Walang privacy, walang people power, walang karapatan, wala kang karapatan. Akala ng iba ay maganda ito, pero kapag nandiyan ka na ay medyo mahirap. Kontrolado ang iyong buhay, may limitasyon. Di kagaya nung sa pamumuhay natin na kahit mahirap tayo, ay may kalayaan tayo na mamili. Malaya tayong maglakwat sa kasamang pamilya doon. Yung batas nila ay kontrolado lahat, pati yung panganganak, pati yung pamamahay mo, pati kotse mo, pati yung lahat ay pwedeng pakikialaman ng gobyerno ng Republika ng China. So doon medyo dapat ay pag-uusapan mo na yun bago mag-agree. So kung sana kung ang China ay magbago, maging iba ang kanilang patakaran sa gobyerno nila, ay pwede tayong kumampi doon. Kung halimbawa sila ay sasamba sa nag-iisang Panginoon, ay okay tayo dyan. Pero ano ba ang sinasamba ng mga inchik? Sila ay sumasamba sa mga ribultong bato ng mga Buddha, kung ano-ano mga statue, ng mga characters na animals, at higit sa lahat yung ahas, yung dragon. Yung dragon na yan ay simbolo ng devil, demonyo, simbolo ng Satanas. At payag ba kayo na sasamba kayo sa demonyo o sa ahas? Hindi po pwede yun. Alam kong marami sa inyo ang ayaw dito. Maraming mga Katoliko dyan na nakikinig, maraming mga born again, Iglesia ni Cristo, at higit sa lahat ang Muslim community. Ako ay isang Muslim at ako ay hindi sang-ayon na kakampi ako sa mga sumasamba ng mga bato, lalong-lalo na sa demonyo o ahas. Yan po ay labag sa kautusan ng buong may kapal. So dumako tayo, bad ang ulitin natin, bad yun. Dumako tayo sa administrasyong Bongbong Marcos. Nang dumating sa panahon ni Bongbong Marcos, maraming nagsabi na pangit daw kasi nagmahal ang bigas. Nagmahal ang mga bilihin, tumaas dahil nakaapak sa presidential posisyon si PBBM o si Bongbong Marcos. Alam nyo ba na wala sa pagiging presidente o wala sa presidente ang problema sa pagtaas ng mga bilihin o bigas? Ito po ay nasa tinatawag na inflation rate, yung pagtaas at pagbaba ng pangangailangan ng tao sa buong mundo ay hinihila nito ang mga bansa na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Kung may problema ang mga ibang bansa, giyera sa Russia, giyera sa Israel, sa ibang bansa, ay magkakaroon nga ng tinatawag na inflation rates kasi marami ang may mga pangangailangan ng mga iba't ibang klasing kagamitan, magtataas ang mga presyo. Kaparehas yan, example, sa palengke, itinago ang mga sibuyas o yung mga bawang. Wala ka nang makita na bawang, so kunti lang ang ipinapalabas. Napakamahal ang presyo nito kasi
kinakailangan ng mga tao gustong bilhin. Yun ang mga nangyayari, no, at pagtaas ng bigas, no? Sabi tag 20, nagiging 50 na, 60. Hindi po yun kagagawa ng presidente ng Pilipinas. Yan po ay kagagawa ng problema sa buong mundo. Humihila. Isang dahilan nito dahil sa tinatawag na under tayo ng batas ng Illuminati, no? Yung sinasabi nilang ang mayaman ay lalong yumayaman, no? Ang lahat ng gobyerno sa buong mundo ay under po sa tinatawag na billionaires group. Yung sinasabi nilang Illuminati na mga grupo na mga businessman sa buong mundo. At ito ay mahirap mong tibagin, no? Kailangan magpamimbro ang ating bansa, no? Kasi nagkaisa yan sila Nagaya ng United Nations, mga EU, no? Kung hindi ka sasali dyan, ay gigirahin kanila, kakalabanin kanila. So wala talagang magagawa ang ating bansa dyan, maliban na lang na magpa-under kasi sila ang powerful. Sila yung super power, no? Kapag tinatawag na minority ka, majority sila, talagang wala tayong magagawa, kundi magiging prisoners tayo sa kanilang patakaran. So yun ang dahilan kung bakit tumataas ang mga bilihin, ang mayaman lalong yumayaman, ang mahirap lalong humihirap, dahil sa tinatawag na Illuminati, yung tinatawag nilang Freemason law na nangingibabaw sa lahat ng konstitusyon sa batas ng buong mundo, no? Hindi lang sa Pilipinas yan. Kaya nagtataka tayo, pwede nga tayong gumawa ng napakaraming pira, no? Na walang bilang-bilang kasi papel lang naman yan, kuton, abaka. Bakit di tayo pwedeng gumawa ng pera? Dahil kinukontrol tayo. Mayroong batas na nagkukontrol sa paggawa ng kahit anong klaseng ikakaunlad, no? Kinukontrol ng Freemasonic law. Illuminati yan. Grupo ng mga billionaires sa buong mundo, no? Si Satanas nga ang nagro-rule dito sa ating mundo. At sa bandang huli, ito ay marireveal, matutuklasan at magkakagulo nga, no, tungkol po dito dahil mawawasak ito sa pagdating ng mga inaantay natin na magbabalik. Sa Islam mayroon, sa Kristiyano mayroon din, pero nasa Islam ako. So yun po yung pinaka dahilan kung bakit ganun ang mga nangyayari ngayon sa ating mundo, sa ating bansa, sa bansang Pilipinas, no? Hindi dahilan ang presidente. Ang presidente umupo lang yan dyan, sumusunod sa libro, sumusunod sa batas ng nakalagay sa kanilang konstitusyon, at kung ano yung nandyan ay sinusunod lang nila, no? Wala silang kakayahan na bagu-baguhin yung mga maliban na lang na napakarami nating pera, pwede nating suportahan, pwede nating baguhin yung mga presyo ng ating mga produkto, no? Kung sarili nating produkto yung mga binibenta, pwede nating tapalan yon kasi may budget tayo. Pero napakalaking halaga yon, napakalaking pundo para kontrolin natin ang lahat ng bilihin, no, sa bansang Pilipinas. So, mas mainam pa rin, no, yung may takot, no, may tinitingalang Panginoon, sumasamba, kaysa sa sumasamba sa dragon o ahas, no? Kasi pag pumunta tayo dun sa mga Amerikano, mayroon pa silang nakalagay na in God we trust, no, sa kanilang mga pira, sa kanilang alma mater, sa lupang hinirang nila, sa kanilang national anthem ay may maririnig pa tayong God, no, Panginoon. Pero ang sa mga inchik, tamo sinasayaw yung mga ahas, yung dragon, yung mga bato sinasamba. Yun talaga ang number one enemy ng Creator. So kung mayroong pagkakamali itong mga Amerikano,
mayroon silang mali na nagawa sa buong mundo, mas lalo naman itong China. Kasi sumasayaw-sayaw yung ahas, no? Ang ahas ay devil, symbol of Satan. Yan ang mas matindi, no? Walang patawad yan kapag tumira ng mga tao. Kapag papatawan ka ng batas nila, ay i-execute ka talaga yan na walang takot sa buong may kapal o tagapaglikha. Mas matindi yan kaysa sa mga Amerikano. So, alin kayo? Yung laging nagmumura na hindi maganda ang sinasabi, o yung educated na kahit sabi mong may nagawang kasalanan pero at least alam pa rin niya ang ginagawa niya, alam pa rin niyang maawa kaysa sa mga walang awa. No, ang tao likas na nagkakasala. Kapag nagkakasala, ang Panginoon nakakapagpatawad. Pero yung mga taong mga ganyan na nagmumura, pumapataw ng batas na katakot-takot, ay walang takot sa Panginoon, walang takot sa buong may kapal. Yan po ay mali. Yan po ay ayon lamang sa aking pananaw, no? Sa inyong pananaw, depende sa inyo yan kung sino ang inyong gustong kilingan. Duterte ba o Bongbong Marcos ba? May sarili kayong kalayaang pumili. Ito ay akin lamang advice, no? Ito lamang ay aking sariling pananaw. So, yun lang po. Sana po ay nakapagbigay ito ng kaunting idea sa atin pong lahat tungkol po dito sa usaping politika sa bansang Pilipinas, no? Kung alin sa kanila, sino sa kanila ang pinaka-the best. So, yung napag-usapan natin kanina ay mapagtimbang nyo na kung alin dyan ang pinaka-the best, pinakamagandang pwede nating kilingan, no? Wala, mapakristyano, Muslim ka man, kailangan nating mayroon tayong namumuno, no? Kahit papaano, kasi kung wala talagang namumuno, saan tayo pupulutin? Kasi may bansa tayo eh. So, mapakristyano man, Islam o Muslim, ay mayroon tayong tinatawag na mas the best na pwede nating mapagkatiwalaan. Hindi naman sinasabing totally 100% ay magtiwala tayo doon. Kundi, mayroon lang tayong parang kaunting o pwede tayo doon kasi at least safe tayo, no? Yun po ang aking pananaw. Pero sa inyo, depende sa inyo yan. So hanggang dyan na lamang. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at panonood.